Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay 3 key signs that the Bitcoin bull market is just getting started. Kaya yan. Ito raw po yung mga tatlong senyales na ang Bitcoin bull market ay nag-uumpisa na. Kaya yan atin pong aalamin yung kung ano nga ba yung tatlong mga senyalis na ito. Kaya yan, bago tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, yung pinakauna po na sinyalis ay ang BTC halving or Bitcoin halving sapagkat nalalapit na po ito. Sabi po rito ay one crucial factor is the Bitcoin halving scheduled to take place in April this year. Kaya yan, ngayon ang napong sunod na buwan yan, buwan po ng April, ay dito na po magaganap ang Bitcoin halving. It reduces the rate at which new BTC are mined, potentially making them more valuable if following the economic fundamentals of supply and demand in theory. Kaya ayan, mayroon po akong nabasa na sa komento na nagtatanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Bitcoin halving. Ano nga ba ito? Kaya yan, maraming mga bagong viewers po tayo rito. Yan, at mga bagong investors yan, na gustong mag-invest dito sa cryptocurrencies. Ayan, welcome ko po kayo. At tama po yan. Dapat ay mas maganda pong tayo mismo ay matutunan kung ano nga ba ang cryptocurrencies at iwasan po natin yung mga nanghihikayat na mag-invest po tayo dyan kasi marami pong talamak po ang mga scammers dyan. Ayan, punong-puno yung balita natin na maraming mga nai-scam. Yan, yung ibibigay mo yung pera mo sa kanila tapos sila yung mag-i-invest para sa'yo para kumita yung investment at yan, sa bandang huli ay scammer pala. Kaya mas magandang tayo na mismo yung mag-aral. Ayan, aralin po natin at tayo mismo yung mag-invest dito. Kasi kung pag natutunan po natin ay napakadali po palang mag-invest. Kaya, ayan. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin halving ay yan, yung mga nagmimina. Meron pong tinatawag na nagmimina dito kay Bitcoin. Kaya sila po yung nagpa-process ng mga transactions dito kay Bitcoin. Kunwari kung pag tayo ay nag-send ng ating Bitcoin sa ating kaibigan, ayan, meron tayong sinend. Then ay dadaan sa network ni Bitcoin. Ayan, ipoproseso niyan ng network. At yung network na ito ay yung nagpapagana po dyan ay yung mga minero, yung mga Bitcoin miners. Kung walang Bitcoin miners ay hindi po maproproseso yung ating transaction. Yan, may stuck yan. At hindi marireceive ng receiver, yung kaibigan natin na makaka-receive dapat ng ating Bitcoin. Kaya sa tulong ng mga minero na nagpa-process dyan sa transaction ay maproproseso yung ating sinend na Bitcoin sa ating kakilala. At ngayon ay syempre may transaction fee yan. Yan, para maproseso po nila yung ating transaction. Yan, yung may transaction fee yan. At yung transaction fee na ito ay ito po yung mapupunta bilang reward sa mga minero natin, mga Bitcoin miners. Kaya ayan, ngayon ay pagdating po dito sa Bitcoin halving, kung pag nangyari po yan, ay makahati po yung nakukuhang reward ng mga minero. Ayan, makahati po yung kanilang makukuhang reward. Kaya liliit yung kanilang kita sa pag mimina. Ayan. At kung pag liliit yung kanilang or makakalahati yung kanilang nakukuhang reward, ibig sabihin nito ay tataas yung demand. Ayan, tataas po yung demand kasi magkukulang po yung supply na nailalabas. Kasi yung supply na ito ay parang yung naglalabas dito ay yung nakakapaglabas sa malaking supply ay yung mga minero. Kasi ayan nga yung nakukuha nila sa kanilang pagmimina. Kaya ayan, kasi mababawasan yung kanilang reward, makakalahati na ito ay
kukulangin na yung supply. Ayan, magkukulang na yung supply na nailalabas. At base sa teorya ay tataas yung demand kapag nangyari ito. At kung pag tumaas yung demand, ay ayan, tataas na rin yung presyo. Kaya ganyan lamang po kasimple yung paliwanag ng Bitcoin halving. At ito po ay magaganap na ngayong sunod na buwan ng April. Ayan. Ang pangalawa pong dahilan dito ay abandoning exchanges. Yan, ito po yung pangalawang sinyales. Another sign signaling that Bitcoin's price might spike even more in the near future is the investor shift from centralized platform to self-custody methods. Kaya yan, yung mga investors na nag-hold ng Bitcoin ay umaalis na po sila sa mga centralized platform at inililipat po nila yung kanilang Bitcoin holdings sa mga self-custody methods. Ito po yung mga wallets. Yan, mga secured private wallets na ayan, kung saan ay katulad po ng mga hardware wallets. Ayan, yung mga centralized platform ay ito po yung mga exchanges. Kaya yung dahil sa ganitong nakikita po na dahil sa mga yan yung ganitong pangyayari ay mukhang yung mga investors ay sila po ay may planong mag long term hold dito kay Bitcoin. Kaya yan, nakikita po natin dito yung exchange net flow ni Bitcoin. At yung ayan nga, yung kulay green ay ito po yung mga pumapasok dito sa mga exchanges. At yung kulay red ay ito naman po yung lumalabas. At nitong Marso ay kitang-kita po natin na napakalaki pong kulay red na bar ang nabuo. Ibig sabihin ay marami pong naglabas ng kanilang Bitcoin, or posibleng bumili na rin sila sa mga exchanges tapos inilabas nila ito at kanilang inilagay sa kanilang mga wallets. Storing holdings in personal wallets suggests a growing confidence among investors in their desire to stay in the market for the long term. It also reduces the immediate selling pressure. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Yung mga investors ay bumili, or yung kanilang hawak na mga Bitcoin sa mga exchanges ay kanila po itong inilabas at inilagay po nila sa kanilang mga private or personal wallets. Dahil sa meron po silang growing confidence or malakas na pagtitiwala para i-long term hold or hawakan ng matagal na panahon ang kanilang Bitcoin. Kaya dahil dito ay nagdudulot po ito ng pagbabawas sa selling pressure dito kay Bitcoin. Ibig sabihin ay nanghihina po yung mga mga nagbebenta, at dahil dito ay magti-take over po yung mga bumibili o yung mga buying pressure. Kaya mas nagiging lamang yung mga buying pressure, kaya umaakyat or aakyat ang presyo ni Bitcoin. Yan ang pangatlong sinyalis naman po rito ay interest is still rising. In the past, the peak of Bitcoin's bull cycle has coincided with a record interest in terms of Google searches. The asset's popularity on the world's largest search engine has indeed increased in the last few months, but is still way below the levels observed at the end of 2021. Kaya yan, base po sa datos ni Google. Si Google po ay ang pinakamalaking at saka pinakasikat at maraming gumagamit na search engine dito. At base po sa datos ni Google, yan, sa kanyang Google search terms ay mataas po yung search term na may kaugnayan po dito kay Bitcoin. Kaya nagpapakita lamang po ito na may pagtaas or paglago sa interest yan or ng mga tao dito kay Bitcoin. At ayan, leading altcoins such as Ethereum, Ripple, Cardano, and many more also need to catch up with the record interest observed 3 years ago, meaning that they might be on the verge of another bull run too. Kaya yan, syempre yung mga ibang altcoins ay syempre makakaranas na rin po yan ng mga bull run. Kaya ayan, napatunayan na po yan ng ilang beses sa mga nakalipas ng mga bull run ni Bitcoin. Yan, kapag nakaranas ng bull run or pumasok sa bull market itong si Bitcoin, ay ganun na rin po yung mga altcoins. Kaya ayan, yan po yung mga tatlong dahilan na mga sinyales kung bakit si Bitcoin ay nag-uumpisa na pumasok sa kanyang bull market.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.